Susuportahan ang labanan sa mga halimaw, habang ang mga sibilyan ay mabilis na tumatakas. Sa mga sandaling ito, nanginginig sila at sinasabing mag-ingat si Aden. Narito ang isang halimaw. At lumalabas pa sa likod ni Kya. Isang malakas na suntok ang dumating. Buti na lang at naiwasan ni Aden ang atake. Sinisisi ni Aden ang kanyang sarili dahil hindi siya nag-isip ng mabuti. Ang dahilan kung bakit may 3 goblin dito ay dahil may mas mataas na antas na nilalang kaysa sa goblin. Ang lumabas, Lai Yuse. Ito ang isa sa pinakamasamang halimaw na parang tao. Isang troll. Sumimangot si Aden at sinabing dalhin ang mga taga na yun. At mabilis na tumakas. Sumigaw ang mga tao na huwag magpakabayani si Aden. Ito ay isang troll. Pero sumugod pa rin si Aden at sumaksak. Sinaksak ang troll ng ilang beses. Pero ang mga sugat na nagawa niya sa katawan ng troll ay mabilis na nagsasara. Ang sugat ay gumaling sa isang iglap. Hinihingal at sumimangot si Aden. Ang kakayahan ng troll na magpagaling ay napakalaki. Hindi niya ito matatalo sa kanyang normal na lakas. Nang handa na ang troll na magpakawala ng malakas na atake, mabilis na kumuha si Aden ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ilang knight ang nakakita ng troll. At labis din silang nagulat. Si Spen ay labis din nag-alala. Umaasa na ang kanyang amo. Si Aden ay makatatagal pa ng ilang panahon. Abdin ang sitwasyon ng kanyang amo. Aden. Mabilis na nakaiwas sa atake ng halimaw. At mabilis na kinuha ang kanyang lihim na armas. Ang Ring of Agility. Pagkasuot niya sa kanyang kamay, ang kapangyarihan ng singsing ay naisaaktibo. Nagsimula na itong magbilang pababa ng 1-0 segundo. Alam ni Aden na hindi pa siya umabot sa antas na iyon. Pero sa singsing na ito, posible. Malalagpasan niya ang susunod na antas. Ang aura. Sa maikling 1-0 segundo, ginagamit ni Aden ang lahat ng kanyang lakas. Patuloy siyang umatake sa troll. Si Spen. Matapos ang ilang kahirapan, natapos na ang mga hobgoblin. Lilingon na sana siya para tulungan si Aden labanan ang halimaw. Pero labis siyang nagulat nang makita ang espada ni Aden ay naglalabas ng berdeng enerhiya. Iyon ang Aura Sword. Kahit siya ay hindi pa umabot sa antas na ito. Matapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas para labanan ang halimaw, si Aden ay agad na tumilapon sa isang kagubatan sa ibaba. Masakit ang buong katawan ni Aden. Ginamit niya ang 1-0 segundo para gamitin ang Aura Sword. Dahil lamang doon, hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Pero isa itong kapaki-pakinabang na eksperimento. Sa susunod na gamitin niya ang Ring of Agility, kailangan niyang maging mas maingat. Kinabukasan, si Duke Remis ay nakinig sa ulat ni Spen tungkol sa sitwasyon sa bundok ng halimaw. Kahapon, ang mga pamilyang may namatay o nasugatan ay nabayaran na. Ligtas na ring nakalabas ang lahat. Pero hindi pa rin siya makapaniwala na ang kanyang panganay na anak, si Aden, ay nakapatay ng isang troll. Kinumpirma ni Spen na siya at ang iba pang mga knight ay nakasaksi nito. Sumimangot si Duke. Hindi lamang gumagamit si Aden ng aura sword, pero nakapatay pa ng isang troll. Siya pa ba ang anak na kilala niya? Nang gabing iyon, si Aden, sa kanyang silid, sinuri ang kanyang buong katawan sa pamamagitan ng paggamit ng Aura Sword sa kanyang espada. Nararamdaman niya na tumataas ang kanyang kapasidad ng enerhiya. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay mahina pa rin. Kailangan niyang maging mas malakas para madurog niya sila. Sa sandaling ito, lumitaw ang Hell Lord. Ngumiti at pinuri si Aden. Malaki ang iyong determinasyon. Nagulat na tumingin si Aden sa kanya. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, ang kaluluwa ng Hell Lord ay mayroon ng katawan. Pero sa kanyang chibi na anyo, hindi mapigilan ni Aden ang pagtawa. Ano ang anyo na iyan? Ha 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 ha. Galit na galit ang Hell Lord. Sinisi niya si Aden dahil sa sobrang hina niya kaya nagkaganito.
Pinilit pigilan ni Aden ang kanyang pagtawa at tinanong kung paano siya nagpakita. Ipinaliwanag ng Hell Lord na si Aden lamang ang makakakita sa kanya dahil sila ay iisa. Kapag lumakas si Aden, mas malinaw siyang magpapakita. Narinig ito ni Aden at agad tumigil sa pagtawa. Ibig sabihin, kailangan niyang makita ang babaeng ito sa lahat ng oras. Nakakainis. Nagtanong pa si Aden. Siya ay isang sumpa lamang na ibinigay ng Demon King. Naputol na ang koneksyon niya sa Demon King. Ano ang kanyang tunay na pangalan? Sinabi ng Hell Lord na nawala na ang kanyang pangalan. Ngayon ay umiiral na lamang siya. Narinig ito ni Aden at agad siyang pinangalanan na sumpa. Nag-usap ang dalawa. At natapos na ang isang gabi. Pagkalipas ng isang linggo, pumunta si Aden sa silid ni Cassie para magtanong tungkol sa paraan para gamutin ang syndrome ni Lulu. Nang makita siya ni Cassie, tinawag niya siya sa palayaw na ginagamit ng lahat sa kanya. Giant Lord. Hindi natuwa si Aden nang marinig ito. Parang siya ang troll. Bakit hindi na lang tawagin siyang Giant Slayer para mas cool? Hindi sumagot si Aden. Pumasok lamang siya sa silid para tingnan ang sitwasyon ni Lulu. Pagkatapos ay lumingon siya. At ipinakita ang kanyang mukha na puno ng luha. Lumilitaw na ang kanyang kamay ay gumagana na ulit. Agad na lumuhod si Lulu sa harap ni Aden. At pinasalamatan ang kanyang tulong. At kusang loob na ibinigay ang kanyang buong buhay sa kanya. Nang marinig ito ni Aden, ngumiti siya. Nakuha niya ang isa pang alipin. Si Cassie, sa kabilang banda, ay may bahagyang abnormalidad. Dahil sa kanyang mana occlusion syndrome. Kaya't isang buwan pa bago matapos ang kanyang pananaliksik. Hindi rin niya nakalimutang purihin ang Giant Lord. Isa siyang mahusay na tao. Narinig ni Lulu ang pangalan na ito sa likod. At sinubukan niyang pigilan. Nakaramdam ng kahihiyan si Aden. At agad na nagbigay ng trabaho kay Lulu. Sa una ay nasasabik si Lulu. Pero nang dumating ang sandali, umiyak na lamang siya. Tulungan niyo ako. Dinala ni Aden si Lulu sa isang lupain ng mga ngalakal. Gusto niyang gamitin ang katawan ng troll. Mula kahapon para ipagpalit ng ilang bagay. Nagningning ang mga mata ng mga ngalakal nang makita niya ang bangkay. Sa gayon paman, ang mga nilalang na tulad nito ay bihira. Maganda itong maibibenta. Ibinigay ni Aden sa kanya ang isang piraso ng papel. Gusto niya na ibigay sa kanya ang mga bagay na nakasulat doon. Bilang kapalit ng bangkay ng troll. Matapos basahin ito ng mga ngalakal, nagduda siya. Hindi naman ito damo. Mga halamang may lason ito. Ngunit sa huli dahil sa presyon ni Aden, pumayag pa rin ang matabang negosyante sa palitan. Sa wakas, nakamit ni Aden ang kanyang nais at kontento. Na bumalik sa bahay. Nakita ni Philip na nakabalik na ang kanyang amo. Kaya't lumapit siya para iulat na si Duke Remis. Ay ipinatawag siya sa kanyang silid. Si Aden. Kahit hindi maintindihan, sumunod pa rin sa utos at pumasok. Pagkapasok niya sa silid, nagulat si Aden. Nang makita na may isa pang tao sa loob. Ngumiti ang lalaki at bumati kay Aden. At pinuri ang kanyang katapangan sa paglaban sa troll. Agad na naalala ni Aden ang nakaraan. Ang lalaking ito ang dating. Humamak sa kanya at sinabing, ang kanyang guro ay ang pinuno ng isang mababang uri. Nakaramdam ang Hell Lord ng kakaiba. Kaya't lumundag siya para makichismis. Sinabi ni Aden na walang anuman. Isa lamang itong matandang lalaki na nagmamaliit sa mga negosyante. Ngunit ang lalaking ito, sa kanyang harapan ay si Marquis Tirisedus, ang tagapagtanggol ng hilagang silangang hangganan. Si Sedus. Nang makita niyang kilala siya ng lalaki, mas masaya siyang umiti. Sinabi ni Aden na sino ang hindi nakakakilala sa kanya. Kung tutuusin, isa siya sa ilang tao sa imperyo na nakamit ang titulong Swordmaster. At ang Swordmaster ay isang antas na pinapangarap ng bawat knight. Mga taong lumampas sa antas ng talento at umabot sa transcendental na antas. Kaya nilang hatiin ang mga bundok sa pamamagitan lamang ng kanilang espada. At kaya nilang magpabago sa kapaligiran sa pamamagitan lamang ng kanilang hininga.
Kung tutuusin, si Aden ay dating isa sa mga Swordmaster at ngayon ay sinusubukan niya na makamit ito muli. Narinig ito ni Sedus at pinuri si Aden sa pagiging magalang. Ibang-iba sa mga alingas-ngas. Tumawa si Duke Remis ng ilang sandali at tinanong kung okay lang na umalis si Sedus sa kanyang teritoryo. Narinig niyang kamakailan ay inaatake ng mga Orsi ang hilagang silangang teritoryo. Seryosong sinabi ni Sedus na hindi lamang ang kanyang teritoryo ang pinoproblema. Sa Iron Tower, sa kuta ay may mga kahina-hinalang gawain. Ito ay pinamamahalaan ng mga Iron Dwarfs. Nang marinig ang balitang ito, kinamuhian ito ni Aden sa kanyang puso. May mga tao rin doon na gusto niyang paghigantihan. Ang Iron-Blooded Saint. Sinabi ni Sedus na ang kakaibang pag-ugali ng mga halimaw ay nangyayari sa 3 lugar ng sabay-sabay. Imposibleng magkataon lamang ito. Kaya't gusto niyang bumuo ng isang grupo ng investigador. At gusto pang anyayahan si Duke Remis na sumali. Agad na pumayag ang Duke nang marinig ito. Ngumiti si Sedus. Inanyayahan pa niya si Aden na sumali sa kanyang grupo ng Knights. Mula nang lumitaw si Aden, nakita na niya na mayroon siyang aura. Sword. Ito ay totoo. Gusto niya siyang gawing ang pinakamahusay na swordsman sa buong West 6. Naguguluhan si Duke Remis at gusto niyang tumanggi. Ngunit determinado pa rin si Sedus na kunin ang mag-aaral na ito. Nang marinig ito ni Aden, ngumiti siya. At agad na tumanggi sa alok na ito. Sumimangot si Sedus at sinabing, naiintindihan ba niya kung ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ni Aden na naiintindihan niya ito. Kung tutuusin, isa ito sa mga pinakasikat na grupo ng Knights sa imperyo. Ngunit tiwala pa rin siya na kaya niyang maging Swordmaster sa kanyang sarili. Kung tutuusin, nagawa na ni Aden ito sa kanyang nakaraang buhay. Problema lamang ito ng oras. Kinutya ni Aden at sinabing kung lalabanan niya si Sedus ngayon, kaya niyang sugatan siya. Sumimangot si Sedus nang marinig ito. At agad na ginamit ang kanyang hininga para supilin ang kapaligiran. Sinubukan ni Aden na umiti at panatilihing nakatayo ang kanyang katawan. Ito ang kapangyarihan na nagpapabago sa kapaligiran. Sa pamamagitan lamang ng isang bakas ng pagnanais na pumatay. Hindi niya inaasahan na maaabot niya ang teknik na ito. Alam ni Aden ang kahinaan ni Sedus. Lagi siyang gustong makipagpustahan. Kaya't nagpahayag siya ng kanyang kagustuhang makipagpustahan. Kung hindi niya masugatan si Sedus, sasali siya sa grupo ng Knights. Pero kung mananalo siya, gusto niya ang kanyang espada. Nang marinig ito ni Sedus, ngumiti siya. Ngunit naging mabigat ang kapaligiran sa silid. Ngunit ang pang-aapi na ito ay mabilis na nawala. Tumawa ng malakas si Sedus at pinuri si Aden sa kanyang katapangan. Gusto niya ang pamana ng kanyang pamilya. Nakayanan pa rin ni Aden ang pagnanais na pumatay ni Sedus. Ngunit si Duke Remis ay bumagsak na kanina pa. Hindi pinansin ni Sedus at ngumiti habang tinatanggap ang pustahan. Naiintindihan na ngayon ng Hell Lord na si Aden ay nagtarget ng espada sa simula pa lamang. Kung tutuusin, ito ang isa sa 2 espada. Sa alamat, ang Beelzebub sa training grounds. Nasa arena na sina Aden at Sedus. May 2 kondisyon ang laban na ito. Hindi pwedeng gumamit ng Aura Sword at hindi pwedeng igalaw ni Sedus ang kanyang kanang paa. Mukhang hindi patas. Ngunit para sa isang Swordmaster, wala iyon. Kung tutuusin, kung sumugod siya ng hindi nag-iisip, matatalo siya. Maraming tao sa paligid ang nanonood sa laban na ito. Ngunit hindi nagpapakita ng anumang presyon si Aden. Sumugod pa nga siya. At tinarget ang liig ni Sedus sa simula pa lamang. Madaling hinarang ni Sedus ang kanyang espada. Ngunit inaasahan na rin ito ni Aden. Sunod-sunod na umatake si Aden kay Sedus. Madaling hinarang ni Sedus ang mga ataking ito. At nagkaroon pa ng panahon para hamakin ang bastos na sword technique ni Aden. Tinawag niya itong sword technique ng mga murang negosyante. At sinabing kung si Aden ay sasali sa kanyang grupo ng Knights,
Babaguhin niya ang lahat ng ito. Nang marinig ni Aden na hinahamak siya ni Sedus, agad siyang nagalit. At gustong gamitin ang bastos na sword technique na ito para talunin siya. Patuloy na nagsasabi si Sedus ng hindi direktang mga salita. Na humahamak kay Aden. At direktang nagpainit sa kanyang ulo. Na sumugod at sumaksak. Sa simula ay madaling hinarang ni Sedus ang atake na ito. Ngunit sa katunayan, isa lamang itong pagpapanggap. Ginamit ni Aden ang Night Breakthrough para umatake kay Sedus. At hindi niya ito napigilan. Nang makita ng mga tao sa labas na aktibong inaatake ni Aden. Si Sedus, hindi sila makapaniwala. Lumilitaw na totoo ang alingas-ngas na tinalo ni Aden ang troll. Hindi nagmamadaling magsaya si Duke Remy sa labas. Kahit na may mga limitasyon siya. Kung tutuusin, isa pa ring swordmaster si Sedus. Hindi magandang ideya na labanan siya ni Aden. Kahit na naloko niya si Sedus, hindi niya ito direktang mapoproseso. Habang hinaharang ang espada, nagtataka si Sedus sa kanyang puso. Anong uri ng sword technique ito? Kahit magulo, nakamamatay pa rin. Napakagandang gawin. Kaya't mas gusto pa ni Sedus na dalhin si Aden sa kanyang grupo ng knights. Hindi na siya nagdepensa at direktang inihampas ang espada. Tahimik na nagpapaalala ang Hell Lord kay Aden. Na kung pipilitin niyang harangan ang atake na iyon kanina. Tiyak na hiniwa na siya sa 2 piraso. Ngumiti si Sedus at pinuri ang sword technique ni Aden. Ngunit hindi pa ito sapat para talunin siya. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Aden sa puntong ito. At sinabing magpatuloy siya. Ngumiti si Sedus ng may pagwawagi. At tinanggap si Aden sa kanyang grupo ng knights. Ngumiti si Aden bilang tugon at agad na kumilos. Agad na natigilan si Sedus. Paano gumalaw si Aden ng ganoon kabilis? Hindi niya makita kahit isang bakas ng anino. Mabilis na ginamit ni Aden ang kalamangan na ito. At direktang gumawa ng isang peklat sa balikat ni Sedus. Ngumiti si Aden at sinabing tiyak na gagamitin niya ang espada. Ni Sedus ng maayos. Hindi makapaniwala ang mga tao sa paligid sa kanilang mga mata. Patuloy silang sumisigaw at nagpapasalamat sa kanilang young master. Sa kabilang banda, hindi siya binati ng Shadow Lord. Tinanong lamang niya si Aden kung nandaya siya ng walang kahihiyan. Ginamit niya ang singsing na iyon para manalo. Ngumiti si Sedus at pinuri si Aden sa pagiging napakagaling. Alam niyang lokohin siya sa pagiging kampante sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang mga kasanayan. Talagang hindi siya ordinaryo. Hinakim ng Hell Lord ang mahinang sagot ni Aden. Anong ginagawa niya? Isa siyang peking bayani. Kahit nanalo siya sa pamamagitan ng pandaraya. Nagulat pa rin si Aden. Akala niya na sa atake kanina. Dapat nawala na ang isang braso ni Sedus. Hindi inaasahan na sapat na lamang ito para magasgas siya. Ginawa ang pinagkasunduan. Tumawa ng malakas si Sedus at ibinigay ang kanyang espadang Built Zephyr kay Aden. Hindi nag-atubiling tanggapin ito ni Aden. Habang walang nakatingin, lihim siyang ngumiti ng may kasiyahan. Sa gabi, sa kanyang silid, hawak ni Aden ang maalamat na espada. Ngumiti ang Hell Lord ng masama at sinabing, tiyak na hindi alam ni Aden kung paano gamitin ang espadang ito ng maayos. Nagduda si Aden nang marinig ito. Mayabang nang umiti ang Hell Lord. Alam niya ang mga lihim tungkol sa maalamat na espada na hindi alam ng mga tao. Nang makita ang gulat ni Aden, lalo siyang nasiyahan at sinabing hindi niya sasabihin sa kanya ng libre. Maliban kung nangako siyang paglilingkuran siya bilang isang hari. At hindi niya na siya paiinumin ng holy water. Ngunit sa sandaling ito, pinatakan ni Aden ng isang patak ng dugo ang espada. At direktang itinatag ang kasunduan ng dugo sa Beelzebub. Nagulat ang Hell Lord. Paano nalaman ng lalaking ito ang lihim na iyon? Mayabang nang umiti si Aden. Sa nakaraang buhay niya, ginamit din ng nasasakupan ng Hell Lord ang Dark Sword. Na parang tanga siya. Ang Beelzebub ay isa sa 72 maalamat na espada. Mukha itong simple at matibay. Ngunit sa katotohanan, ito ay nilikha mula sa kulay ng mga fallen lords.
mga taong dating namuno sa underworld noong unang panahon. Sa bandang huli lamang napagtanto ng mga tao na sila ang mga isinumpang espada. Ang bawat espada ay nagtataglay ng kapangyarihan ng isang partikular na fallen lord. At isa sa tatlong kondisyon para gisingin ang kapangyarihan ay ang itatag ang kasunduan ng dugo sa kanila. Nagalit ang fallen lord. Akala niya ay malapit na siyang makaupo sa ulo ng batang ito. Kinabukasan, aktibong pinuntahan ni Aden si Duke Remis at humiling na sumali sa grupo ng paghahanap ni Marquis Sedus. Sumimangot ang duke at nagpaalala sa kanya. Totoong malakas na si Aden. Ngunit mapanganib ang gawaing ito. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang kahilingang ito. Sinabi ni Aden na sasama siya sa parehong araw ni Sedus. Tumawa ng malakas si Sedus at ipinahiwatig na titiyakin niya ang kaligtasan ni Aden. Sinabi ni Aden na gusto niyang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang teritoryo. Dagdag pa si Sedus. Sa huli, bumuntong hininga na lamang si Duke Remis. Mayroon ding sariling layunin si Aden nang ipahiwatig ang kanyang kagustuhang sumali sa grupo ng paghahanap. Ito ang lahat dahil sa ikalawang kondisyon para gisingin ang espada. Beelzebub ay dapat sumipsip ng mas maraming buhay hanggat maaari. Kung sasali siya sa grupo ng paghahanap, magagawa niyang labanan ang napakaraming halimaw. Makakakuha siya ng mas maraming buhay. Tumingin sa nasasabik na mukha ni Aden. Tahimik na nagsindi ng kandila ang Hell Lord para sa mga halimaw. Sa panahong ito, sa Ifhag Mountains, serya ng mga halimaw ang nagmamadaling. Nagumalaw pasulong. Sumama si Aden kay Sedus sa isang kuta. At dinala pa si Lulu. Ito ang Attila Fortress na itinayo para labanan ang mga demonic beasts sa Ifhag Mountains. Mukhang kahanga-hanga. Ngunit ang infrastruktura kasama ang mga gwardiya ay may nakakaawa na pakiramdam. Sa sandaling makita nila ang isang grupo ng mga goblin. Natatakot na silang maihi sa kanilang pantalon. Paano nila mapapalayas ang mga halimaw? Lumabas sa gate ng kuta ang isang lalaki. Ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Viscount Davantiman, ang kapitan ng Attila Fortress. Magalang siyang bumati kay Sedus sa titulong Marquis Tiri. Ngunit nagpakita ng mapanlait na mukha kay Aden. At tinawag siyang Master Cho isang. Ilang sundalo sa likod ang hindi nagpigil. Sinasabi kay Aden ang sikat na walang hiya na anak ng isang mayaman. At kumalat pa na pinatay niya ang isang troll. Sino ang maniniwala? Nang marinig ito ni Lulu, galit na galit siya at gustong bunutin ang kanyang espada. Ngunit inutusan siya ni Aden na huwag kumilos. Kung tutuusin, walang makukuha sa pananakit ng mga tao. Napapagod na siyang magalit sa mga ganyang bagay. Pero sa panahong ito nagsalita si Sedus, na sinabing napakaingay ng mga insekto dito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang lakas. Ang kanyang pagnanais na pumatay ang nagpigil sa mga tao dito. Tumahimik ang mga gwardiya. At walang sinabi. Palihim nang umiti si Aden nang nakontento. Ipinakita ni Timon sa kanilang dalawa ang paligid ng Attila Fortress. Habang naglalakad, nakikipag-usap siya kay Sedus. Nagsalita si Aden para magtanong kung mayroon na ba siyang na-encounter na anumang atake dito. Ngunit hindi siya sumagot. Nakikipag-usap lamang siya kay Sedus. Naginagalit si Aden. Ngunit pinilit niya pa rin na magpigil. Sumimangot si Sedus. Paano mo sasabihing ligtas pa rin ang Attila Fortress? Naglalakad ang mga halimaw sa labas ng pader. Ipinaliwanag ni Timon na nakadestino ang mga orose sa gitna ng bundok. Kaya't walang mga halimaw na mangangahas na tumakbo hanggang dito. Narinig ni Aden ang paraan na ito para gamitin ang halimaw para kontrolin ang halimaw at naramdamang kakaiba nito. Sa panahong ito, lumitaw ang Hell Lord para paalalahanan si Aden na may paparating na malaking bagay. Narinig ito ni Aden at tumingin sa paligid. Agad niyang nakita na may katotohanang may kakaiba. Sumigaw si Aden at sinabing isara ang gate. Paparating na ang mga halimaw. Sa dinig ng pangkaraniwang, iniisip na nagkukwento si Aden. Hindi na kailangan ng halimaw.
Ngunit tinawag din ni Sedus ang isa at sinabing agad niyang utusan ang pag-isara ng gate. May paparating na napakalaking halimaw. Tunay na mula sa kakahuyan. Ang isang grupo ng mga halimaw ang sumusugod na parang baliw. Nanginginig ang mga gwardiya. At hindi alam ang gagawin. Si Viscount Timon ay katulad ng mga gwardiya. Sa mahalagang sandali, hindi siya makapagbigay ng anumang utos. Pinalitan siya ni Sedus ng isang malakas na sigaw. Na sinabing utusan ang mga sundalo na isara ang gate. Mabilis na isinara ang gate ng kuta. Ngunit pinayagan pa rin ang isang asong halimaw. Na makapasok. Nang handa na itong kagatin ang isang tao. Mabilis na tumakbo si Aden at pinatay ito. Tumingin si Aden sa espada na kumakain. Ng buhay ng asong halimaw. Dahil isa lamang ang pinatay niya. Walang gaanong dapat pansinin. Nakita ng mga gwardiya si Aden. Na gumagamit ng espadang Beelzebub at nagulat. Sa panahong ito, alam nila na ang lakas ni Aden ay hindi gawa-gawa. Ang gwardiya na nailigtas ni Aden ay tumakbo para pasalamatan siya. Na nagpapula kay Aden. Sinabi niya sa kanya na sa halip na pasalamatan siya, dapat niyang kunin ang kanyang armas. At depensahan ang lungsod. Napapanahon ding sumugod si Lulu. Para magtanong tungkol sa sitwasyon ng yaong Master Aden. Tumingin sa labas ng kuta. Isang grupo ng mga halimaw ang nagbabantay doon. Hindi natakot si Aden. Sa halip, nakaramdam siya ng kasiyahan. Magiging masarap na merienda ang mga taong ito para sa kanya. Pagkatapos ng pagiging interesado, biglang napagtanto ni Aden na kakaiba siyang umasta. At halos nagsalita tulad ng isang kontrabida. Tumawa ng malakas ang Hell Lord para magpaliwanag. Ang Beelzebub ay isang espada ng labis na pagkain. Hinihikayat nito ang pagnanais ng gumagamit na sumipsip ng lahat. Nakaramdam ng kahihiyan si Aden nang marinig ito. Kailangan niya maging mas maingat sa susunod. Ngunit nakaramdam din siya ng kasiyahan. Kung tutuusin, pumunta siya rito para sa espada. Beelzebub para gisingin. At kailangan niyang kainin ang lahat ng enerhiya na ito. Hindi inaasahan, sa gawing si Sedus, malakas siyang tumatawa at kumakaway kay Aden. Nagpapahiwatig na lilinisin niya ang gulo. Nabahala si Aden nang makita na kukunin ang kanyang pagkain. Pinigilan niya ito, ngunit mas mabilis si Sedus. Direkta siyang tumalon sa labas ng kuta. Gamit ang isang paghawi ng kanyang espada para linisin ang mga halimaw. Desperadong hinawakan ni Aden ang kanyang ulo. Kahit kalahati man lang. O isasangkapat na lang sana ang natira sa kanya. Ngunit sa huli, halos lahat ng halimaw sa ibaba ay naproseso na ni Sedus. At naging ganap na walang kabuluhan ang paglalakbay ni Aden. Nanginginig na nagpasalamat si Viscount Tim. Sa tulong ng kanilang dalawa, habang nagdadalamhati si Aden, muling lumabas ang Hell Lord para ipaalala sa kanya. Ang kanyang sinabi kanina ay hindi isang napakalaking halimaw. Ang malaking bagay na kanyang sinabi ay hindi lamang napakalaking halimaw. Nag-aalinlangan na tumingala si Aden. Isang higanting fireball ang sumusugod sa direksyon na ito. Agad na sinabi ni Aden sa lahat na tumakbo. Isang fireball ang sumusugod sa Attila Fortress na parang bagyo. Nagulat si Sedus. Sa ganitong kalidad ng magic, hindi kaya't may isang mage na nagtatarget sa kanila? Sinubukan ni Aden na pigilan ang magic power na ito. At itinatanggi rin na ang salarin ay isang mage. Fire magic at ang Ivrag Mountains ay mga nilalang na nakilala niya sa nakaraang buhay. Dahil sa halimaw na iyon, halos mapapunta siya sa langit ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Tumunog ang isang kampana. Nagulat ang gwardiya. Natakot at tumingin sa tanawin sa harap ng kanyang mga mata. Isang grupo ng mga orsi. At iba pang mga halimaw ang nagtitipon sa isang hukbo. Para sa kuta. Hindi rin makapaniwala si Viscount Tim sa kanyang mga mata. Paano ang mga demonyong higante sa kaparangan at mga orsi sa Drab Mountains? Ang magtitipon. Dati sila ay palaging naglalabanan. Dinagdagan din ni Sedus ang kanyang pagkaalerto. Sa sitwasyong ito, sinabi kay Aden na umatras at haharapin niya ito.
Sumimangot si Aden. Tiniyak niya na hindi kakayanin ni Sedus mag-isa. Nalabanan ang lahat ng mga halimaw na ito. Sa ilalim ng masamang titig ni Sedus, sinabi lamang ni Aden sa kanyang tumingin sa mga halimaw. Sinunod ni Sedus ang kanyang sinabi at tumingin. Sa katotohanan, may isang halimaw sa malayo na nagpagulat sa kanya. Ipinaliwanag ni Aden na ito ay isang halimaw na may magic at lakas na maihahambing sa Swordmaster. Isang mataas na antas na troll. Tumahimik si Sedus. Sa huli, inutusan niya si Aden at Tim na ilikas ang lahat. Mananatili siya para magtagal ng oras. Ngunit sa sandaling ito, nagpahayag si Aden na mayroon silang isang paraan para solusyonan ang problemang ito. Lumingon siya at sinabing sabihin kay Lulu na gawin ang kanyang makakaya para pigilan ang mga nilalang na ito. Sumimangot si Sedus at tinanong kung ano ang iniisip niya. Isang mataas na antas na troll lang ay katumbas na ng isang Swordmaster. Paano ito mapoproseso ni Aden? Tumango si Aden. Kapag ang isang mataas na antas na troll ay gumawa ng hukbo ng mga demonyong higante, mas mahirap itong talunin ng 3 beses kaysa sa normal. Kaya kahit manatili si Sedus para labanan mag-isa, hindi niya sigurado kung magtatagal siya. Sinabi ni Aden na may isa pang paraan para lahat sila ay mabuhay. Dahil limitado ang oras, habang sinusubukan ng mga sundalo at lahat ang kanilang makakaya para pigilan ang mga halimaw. Mabilis na sinabi ni Aden ang kanyang plano. Nagulat sina Sedus at Tim nang marinig ito. Sumigaw si Timon na nakakatawa ito. Paano hahayaan si Marcus Sedus na umalis? Ang lugar na ito ay tiyak na magiging abo. Sa loob lamang ng 30 minuto. Tunay nga, lumitaw ang isang fire magic sa oras na ito. Direktang nakatutok sa Attila Fortress. Seryosong nagtanong si Sedus kay Aden kung alam niya kung gaano kahangal ang kanyang plano. Ngunit sinabi pa rin ni Aden na maniwala siya sa kanya. Naalala ni Sedus ang unang pagkakataon na nakilala niya si Aden. Naalala niya ang kanyang katapangan at tiwala sa sarili. Sa huli, umiti lamang siya. Sa huli, pumayag siyang maniwala kay Aden sa pagkakataong ito. Ngunit hindi niya gustong mawala ang taong ito. Kaya't nagbigay ng kondisyon si Sedus. Kung nagkamali ang iniisip ni Aden sa pagkakataong ito, kailangan niyang sumali sa kanyang grupo ng knights. Umiti at pumayag si Aden. Hindi na nagsalita pa si Sedus at mabilis na umalis. Muling umungol ang Hell Lord at nagtaka. Hindi lamang mayroong mataas na antas na troll sa mundong ito. Sigurado ba siya na sa nakaraang buhay niya hinarap niya ang tamang troll? Ipinaliwanag ni Aden sa kanya. Ang mga troll at orose ay laging nagkakagulo. Ngunit lumitaw ang isang halimaw na kayang paamuin ang mga orose at utusan sila sa pamamagitan ng isang brutal na paraan. Sigurado siyang hindi siya nagkakamali. Patuloy na umatake ang mga halimaw. Labis na agresibo. Mabilis na sumugod si Lulu para putulin ang ulo ng isang halimaw. Nangiti si Aden. Sapat na ang lakas ni Lulu para patayin ang mga troll. Tiyak na dahil sa mga nakalalasong halamang gamot na ibinigay niya sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat para patayin ang lahat ng mga troll. Ang pinamumunuan ng troll na mataas na antas, tinatawag ding hukbong walang kamatayan. Dahil kayang buhayin ang troll na mataas na antas ang hukbo nito. Tunay nga, agad na ginamit ng troll na mataas na antas ang kanyang magic power para ibalik ang ulo ng halimaw na nahulog sa lupa sa dating posisyon. Hindi pa nakakapagdiwang ang mga gwardya nang makita nila ang nakakatakot na tagpo. Madalas, para mapuksa ang isang mataas na antas na troll, kailangan mo ang light sword ng isang swordmaster o ang spells ng isang mahusay na mage. Ngunit sa sandaling ito, sa espadang Beelzebub sa kanyang kamay, hindi ba siya may iba pang paraan na mas ganap? Sa kabilang banda, hingal si Lulu matapos kainin ang nakalalasong halamang gamot ni Aden. Lubhang tumaas ang kanyang lakas. Ngunit lumilitaw na hindi sapat iyon. Nakatayo sa harap ng isang grupo ng mga halimaw na sumusugod sa kanya.
Medyo desperado si Lulu. Hindi niya inaasahan na magtatapos ang lahat sa ganitong paraan. Hindi pa niya kayang bayaran ang kabutihan ni Young Master Aden. Sumugod ang isang atake ng demonyong higante. Akala ni Lulu na malapit na siyang mamatay. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya maintindihan kung paano lumitaw si Aden sa kanyang ibabaw. Pinuri pa nga ng demonyong higante si Lulu. Na ginawa niya ang kanyang tungkulin ng maayos. Ang susunod ay para sa kanya. Agad na isinaksak ni Aden ang espada sa ulo ng demonyong higante. Maaaring wala siyang lakas ng isang sword master. O ng isang mahusay na mage. Ngunit mayroon siyang kasakiman ng Beelzebub. Ang espada ay may kakayahang sipsipin ang target. Kaya kapag na-absorb na ang target, ganap na mabubura ang halimaw. Nagulat ang mataas na antas na troll nang makita ang tagpo na ito. Umiti ng masaya si Aden. Kung tutusin, ang isang troll na ito ay katumbas ng dosenang asong lobo kanina. At mayroong napakaraming oros at troll dito. Isa itong malaking buffet. Matapos gumala sa paligid ng nayon ng halimaw. Natapos na ni Aden ang pagsipsip. Ang lakas ng ikaapat na demonyong higante. Ngunit marami pa rin sa paligid. Buti na lang at ang Beelzebub ay isang kasakimang halimaw. Kung hindi, malamang na madagdagan siya ng ilang libra. Nakakita ng tagpo na ito. Nagsimulang manginig ang iba pang mga demonyong higante. Sa kabilang banda, lalong nagalit ang mataas na antas na troll. Agad niyang kinilig ang kampana sa kanyang kamay. Gustong humagis ng fire magic sa direksyon ni Aden. Mabilis na tumakas si Aden sa fire magic na ito. Medyo hindi nasisiyahan ang Hell Lord. Sa halip na tumakbo, bakit hindi niya ito harapin? Ipinaliwanag ni Aden na nagawa na niya ang bagay na iyon sa nakaraang buhay. Ngunit sa kasalukuyang katawan, mas mabuting tumakbo. Kung tinamaan siya ng fire magic ng lalaking ito, magiging Beijing Rose Duck siya. Pinagpawisan si Aden. Nagpaalala sa kanyang sarili na magtiis. Hanggang sa dumating si Marquis Sedus. Sa sandaling ito, muling inihagis ang isang fire magic. Inakala ng mataas na antas na troll na kaya niyang puksain si Aden. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita pa rin siyang tumatalon. Sa kalangitan, tahimik na bumuntong hininga si Aden sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa bilis ng ring na ito, siguro lutuin na siya ngayon. Sa panahong ito, nagpaalala muli ang Hell Lord sa kanya ng isang mahalagang bagay. Sa kasalukuyan, nasa himpapawid siya. Paano niya maiiwasan ang susunod na pag-atake ng fire magic? Naalala ito ni Aden at nag-isip, Diyos ko. Ano ang gagawin niya? Tumama pa rin ang higanting fire magic. Sa direksyon ni Aden. Sa kabutihang palad, napapanahon si Marquis Sedus. Ginamit pa niya ang light sword para iligtas si Aden. Hindi niya nakalimutang purihin si Aden sa pagiging magaling. Labis ding humanga si Aden sa bilis ng apoy ni Sedus. Siya talaga ang master ng sword technique. Sa malayo at maikling panahon na lang, nakarating na siya. At dinala pa niya ang mahalagang tao. Okay na ang lahat. Tumingin ang mataas na antas na troll sa oros sa harap niya at nagulat. Bakit siya narito? Nagulat din ang ibang orosin nang makita ang taong ito. Tumingin si Aden sa mga mukha ng troll na nakamamatay ang sakit. At nakalimutan na malapit na siyang halikan ang lupa. Sa sandaling inakala niya na kailangan niyang pumunta sa plastic surgery. Sa kabutihang palad, isang orose ang napapanahong sumugod para saluhin siya. Tumingin si Aden sa orsi na ito at nagpasalamat dito. Hindi rin mapigilan ng ibang orsi na maantig. Labis ding nagulat ang ibang gwardya sa tagpo sa harap nila. Nailigtas ng isang orsi ang isang tao. Nagpahayag ng paghingi ng paumanhin ang orsi. Dahil hindi niya kayang protektahan ang kanyang uri. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas at inutusan ang mga orsi na lumaban. Paghigantihan ang mga troll. Agad kumilos ang mga orsi nang marinig ito. Lumingon sila para kagatin ang kanilang mga kasama. Hindi maintindihan ng mga gwardya kung ano ang nangyayari. Bakit biglang umatake ang mga orsi sa mga troll? Hindi ba't magkakampi sila? Nang makita ni Aden ang nagtagumpay na ang kalahati ng kanyang plano. Nakaramdam siya ng ginhawa. Tunay nga, iyon ang dahilan kung bakit nakontrol ng malaking troll ang mga orsi.
Ginamit niya ang katapatan ng mga Orsi sa tribo at pinuno. Kunin ang pinuno at mga bata bilang mga bihag para utusan ang mga Orsi. Ngunit sa kasalukuyan, napalaya na ang lahat ng mga bihag na iyon. Ngayon, ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sinipsip ni Aden ang mga Orsi kanina. Nagalit ang mataas na antas na troll. Nasira ng mga taong ito ang kanyang plano. Sa sandaling ito, mabilis na umatake si Sedu sa mataas na antas na troll. Labis din siyang nagulat sa lakas nito. Tunay nga, isang demonyo na maihahambing sa